Isang katok ang umagaw sa atensyon ni Carlos. Come in, aniya at pumasok ang manager ng dalaga. Manager, anong deal mo? Ani nito. Sir, I want to ask something. This is about Rosenda, sagot ng manager. Tumaas ang isang kilay ni Carlos. Ano ang tungkol sa kanya? Sir, paki-hire po si Rosenda again. She's amazing employee here. She's so friendly and most of our customer dito ay nais siyang makita. Mayroon siyang magandang hatid sa resto, sir. At minsan kapag friendly ang service crew ay mas dumidalas pa ang pagpunta ng mga customer. Matalino rin siya, sir. Hindi siya graduate sa kolehiyo, pero may nakikita kong potential sa kanya na maging isang magaling na manager balang araw, sabi pa ng manager sa hindi may pintang mukha ng kanyang boss. Friendly, do I heard you're right? Really, friendly, sambit pa ni Carlos sa manager with a laugh, isang tawa na hindi naniniwala. We can hire a new friendly one, Norman, just not her, sabi pa ni Carlos sa kanyang resto manager. Ngunit no more buts Norman, sabi pa ni Carlos at umupo na sa kanyang table. Walang nagawa si Norman kundi ang umalis na lamang, dahil bakas na sa mukha ni Carlos na ayaw na nitong makipag-usap kung tungkol lang naman kay Rosenda ang lahat. Makalipas ng halos kalahating oras ng pagtutulak ni Rosenda ng kanyang motor, ay narating na rin niya ang bahay nila ng kanyang lola. O apo, ang aga mo ata, sabi pa ng kanyang lola, anong nangyari at sobrang aga mong umuwi? Pinunasan nito ni Rosenda ang kanyang tumitagaktak na pawis bago sumagot. Tanggal po ako sa trabaho lola, casual niyang sagot at ipinwesto ang kanyang motor. Oh, paano na yan, anong balak mo? Mababagat ka lang dito sa bahay kung matatambay ka, sabi pa nito sa kanya sabay ibinaba ang tinatahi nitong damit. Ikaw bata ka, umupo ka muna at ipagtitimpla kita ng kape. Alam kong adik ka sa kape, dugtong pa nito at napangiti na lang si Rosenda sa kanyang lola, kahit mahina na ito at may diabetes ay hindi pa rin siya nito pinapabayaan, kahit papaano ay nakakalimutan niyang anak pala siya ng isang kabit. Kinabukasan ay maagang nagpatalyer ang dalaga upang ipaayos ang kanyang motor. Rosenda, itapon mo na itong motor mo, bulok-bulok na ito sabi ni Mang Teddy. Mang Teddy, ayusin niyo na lang po ang motor ko nang makaalis na ako, maghahanap pa ako ng trabaho, sagot niya rito. Kapag wala ka pang makitang trabaho, pupwede ka dito sa talyer ko, tuturuan kita kung paano mag-ayos ng bawat sasakyan, basta't lumapit ka lang dito, sabi pa nito sabay tapik sa balikat ng dalaga. Makalipas ng isang araw ay natanggap si Rosenda sa isang resto, waitress siya doon, habang inilalapag siya ng pagkain na in-order ng magkasintahan sa isang table, ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang pamilyar na mukha na kahit kailan ay hinding-hindi niya makakalimutan. Aba, Hasmi naman, mahina pero mariin niyang bigkas ng sa dinami-dami ng waitress, ay siya pa talaga ang tinawag ng maldito niyang ex-boss. Pagkalapag ni Rosenda sa in-order ng magkasintahan, ay tinawag siya ng kanyang ex-boss. The man na nagpakaladkad sa kanya palabas ng hotel noong nakaraang araw. Pero ano pa ba ang sadya nito, at siya pa talaga ang tinatawag nito upang mag-serve, hinila niya pababa ang kanyang palda, paraan niya upang pakalmein ang kanyang sarili, nabuhay muli ang kanyang inis para sa lalaki, dahil sa pagbangga nito sa kanya, at sa pagpakaladkad sa kanya noon palabas, grabing kahihiyan ang kanyang naranasan sa kamay ng lalaking natatanaw ng kanyang dalawang mga mata ngayon, at hinding-hindi niya yon malilimutan. Bumuga siya ng kunting hangin at nilapitan na niya ito. Yes sir. Ano po ang order nyo? Magalang at mahinahon niyang tanong. I never expected to see you here, sabi pa nito, at gaya ng dati ay napaka-brusco ng boses nito. Me too sir, di ko po expect na makikita po kita dito sa restong nito. Aniya, kung nakapili na po kayo ng order nyo sir, tawagin nyo na lang ako. Isinandig ni Carlos ang kanyang likod sa sandalan ng bangko, at pinag-cross niya ang kanyang dalawang kamay, napalunok na lang ang dalaga, dahil tinitigan siya nito na parang naghahamon o ano ba, hindi niya ito maintindihan kung bakit ganun na lang ito kung tumitig sa kanya, na para bang may nakaambang na namang panganib sa kanya. Paano kung ang utos ko ay umalis ka na, sagot naman nito. Tumaas na naman ang kilay ni Rosenda para sa lalaki, tinawag-tawag pa siya nito paaalisin lang naman pala siya, yung totoo? Pinagtitripan ba siya nito? Sige, aalis na po ako sir, tawagin niyo na lang ako. Hindi yun ang ibig kong sabihin, dugtong pa nito. Kumunat ang noo ng dalaga at nagsalubong pa ang kanyang mga kilay, bakit kung umasta ito ay parang boss pa rin niya ito. Pinag-cross rin ng dalaga ang kanyang mga kamay at mataraay niyang sinagot ang lalaki. Sir,
Ano po ba ang order nyo? Kung wala pa po take your time. Huwag yung nasa ibang trabaho na nga ako pero parang binibastos nyo naman ako bilang trabahante. Sir, mawalang galang na, hindi ikaw ang boss ko kaya wala kang karapatan na paalisan ako dito, makatwiran niyang tugon. Nakangiting parang demonyo si Carlos. Do you know, isang salita ko lang natanggalin ka rito ay automatic na matatanggal ka? Do you have any idea of where your foot stepping at right now? Mapagbanta nitong sabi. There you are, tinig mula sa likuran ng dalaga. Nag-iba naman ang itsura ni Carlos at naging maamo ang mukha nito. Agad itong tumayo at tinanggap ang nakalahad na kamay ni Mr. Clifford, ang bagong amo ni Rosenda. I'm sorry kung medyo late akong dumating, Mr. Hortaleza, sambit ni Mr. Clifford. Okay lang yan Mr. Clifford, not a big deal. By the way Rosenda, since nandito ka naman sa harap namin, this is Mr. Carlos Hortaleza, sister company nila ang kumpanya natin, anito sa kanya. Noindang ang dalaga, naiwang nakaawang ang kanyang bibig sa ere. Tama ba ang kanyang narinig? Sister company ba kamo? Pakiramdam niya tuloy ay hindi siya lulubayan ng dayos ng kamalasan. Simula ata na nag-cross ang landas nila ng lalaking yun, ay puro na lang kamalasan ang nangyayari sa kanya. Sir Clifford, I resigned, aniya sa kanyang boss sabay alis. Nagpatitig na lang si Mr. Clifford kay Carlos kung bakit ganun na lang bigla ang pagreretiro ng dalaga. Let her be Mr. Clifford, marami pa tayong dapat pag-usapan, don't mind that woman, sambit pa ni Carlos nang tangkain pa ni Mr. Clifford na habulin at tanungin, kung ano ba ang problema ng dalaga. Kinuha ni Rosenda ang kanyang bag sa locker room at agad nang lumabas ng building, panay ang sipa niya sa bawat batong kanyang nadidaanan, nagmamakto siya habang naglalakad. Kaya pala ang lakas ng apog niyang palayasin ako, kasi sister company pala siya, panira kang kapre ka, hain ako, Diyos ng kamalasan, lubayan mo ako, mahina niyang sabi habang naglalakad. Nasa talyer pa ang kanyang motor at bukas pa niya ito makukuha kaya mahaba-haba ang kanyang lalakarin. Hindi na malaya ni Rosenda na narating na pala niya ang party ng kanto na wala halos katao-tao at konti lang ang mga bahay. Sira pa ang street light. Malayang nag-emote si Cassandra sa kadiliman at binabalot ang kanyang damdamin ng lungkot dahil sa sunod-sunod niyang kamalasan. Habang si Carlos naman ay paakay na ng kanyang kotse dahil tapos na ang kanyang pakikipag-usap kay Mr. Clifford, at nagpasya na siyang umuwi na sa kanyang villa dahil gabi na rin at pagod na siya. Sa kadiliman ng daanan ay may natatanaw si Carlos na isang babaeng nakikipag-agawa ng bag, halatang nasa panganib ito. Binilisan pa ni Carlos ang pagtakbo ng kanyang kotse at mabilis na bumaba mula sa kanyang sasakyan. Hoy, bitawan mo yan, sigaw niya sa magnanakaw, subalit hindi ito nagpatinag kaya mabilis niyang inihakbang ang kanyang mga paa. Tumakbo ang lalaki nang makitang papalapit na si Carlos. Miss okay ka lang, alalang tanong pa nito sa babae. Salamat po manong, tura naman ni Rosenda sabay tingala sa lalaki. Nanlaki ang mata ng bawat isa sa kanila nang makilala ang isa't isa. Ikaw, magkasabay pa nilang bulalas, Hazmi, kaya naman pala ako minamalas dahil paparating ka, aniya kay Carlos. Hoy Rosenda, ayaw mo bang magpasalamat sa pagligtas ko sa'yo, ganyan ka ba nagpapakita kung gaano ka nagpapasalamat? Nagpapasalamat, grateful ka dyan, grateful ba yung binangga mo ako? Grateful ba yung tinanggal mo ako sa trabaho at pinakaladkad sa mga guards mo? Grateful ba yung nawalan na naman ako ng trabaho? Saan banda ang grateful doon ha? Ikaw, kung di mo kailangan ng pera dahil mayaman ka naman. Ako, ako, kailangan na kailangan ko ng trabaho, gusto ko pang mag-aral ulit, magpapa-check up pa ako kay Lola, pero paano ko gagawin yun kung lagi ka na lang nakaharang sa buhay ko? Halos mangiyak-ngiyak niyang talak sa lalaki. Miss, I'm not your diary. Kaya huwag mong sabihin sa akin yung mga ganyang problema mo okay, wala akong pakialam dyan. Dairy mo, sabat niya tsaka tinalikuran ang lalaki at mabilis na naglakad. Habang si Carlos naman ay bagnat na namang bumalik sa loob ng kanyang kotse, iba talaga ang apog ng babaeng yun, walang kahit sino man ang nakapagsalita ng ganoon sa kanya sa tanang buhay niya, tanging ang babaeng yun lang ang may makapal na mukha na sabihing kapal ng mukha niya. Sarap piga-pigain ang pagmumukha ng babaeng yun nang mabawasan ang tulis ng dila, inis niyang wika. Pagkarating ni Carlos sa kanyang villa, ay agad siyang nag-shower, upang pakalmeyan ang kanyang dugo na kumukulo dahil kay Rosenda, umaarko pa kasi sa kanyang isipan ang katarayan ng babae. Nahirapan din siyang matulog dahil dito, sino ba naman kasi ang makakatulog noon kung puro inis ang nasa loob ng kanyang puso?
Kinaumagahan, dahil sa wala na namang trabaho si Rosenda, nagpasya na lamang siyang sa Tollier na lang siya magtatrabaho, at least doon walang magsisisanti sa kanya, baka mamaya kapag nag-apply pa siya ulit ay baka sister's company, o isa na naman sa pagmamay-ari ng ex-boss niya ang kanyang mapasukan, kaya huwag na lang. Makalipas ang 3 araw, nagmumuni-muni si Carlos sa kanyang office, at ipinatawag niya ang manager ng resto niya. "Pasok ka, Ania, good morning sir, bakit niyo po ako pinatawag?" "Alam mo ba kung saan yun Rosenda Lave?" Nagtaka si Norman kung bakit nito tinatanong sa kanya kung saan nakatira ang dalaga gayong pinalayas na niya ito. "Hindi ko alam sir, pero baka nasa resume niya." "Dalhin mo sa akin ang resume niya." "Yes sir," sagot nito tsaka mabilis na kinuha ang resume ng dalaga. Hawak-hawak na ni Carlos ang resume ng dalaga, at hindi na niya namamalayang napapatagal na pala ang kanyang pagkakatitig sa litrato nito. "So, she is the daughter of the beach," aniya sa kanyang sarili. Tumawag siya sa kanyang front desk staff, "Opo, sir. Sabihin mo sa driver ko na aalis na tayo, urgent." "Opo, sir." Nakasakay na si Carlos sa kotse at hinahanap nila ang nasabing bahay ng dalaga. Tao po, sigaw ng driver sa labas ng bakuran. Lumabas ang lola ni Rosenda. "Ay sino po sila, kay gwapo naman?" Baling tingin ng lola ni Rosenda kay Carlos. "Lola, dito po ba nakatira si Rosenda?" "Rosenda Velasquez," ani ng driver. "Oo, dito nga po, kaso nasa Tollier siya ngayon, pasok muna kayo." "Huwag na lola, aalis na rin kami, iyon lang ang gusto naming malaman," sagot ng driver. Agarang umalis sina Carlos at ang kanyang driver, mabilis rin nilang nakita ang Tollier na pinagtatrabahuhan ng dalaga. Kasalukuyang nakahiga ang dalaga sa ilalim ng kotse at may inaayos lang. "Rosenda," napatigil ang dalaga sa kanyang ginagawa nang marinig ang boses na yun, "hindi siya maaaring magkamali, boses yun ng demonyo, demonyong may dalang kamalasan." Nagmadaling umusag ang dalaga palabas sa ilalim ng kotse upang itaboy ang demonyo ng kamalasan. Hanggang inis ang kanyang binitawan, tsaka padebog na tumayo nang makita ang mukha ng demonyo. Sa pagtayo ng dalaga ay napatitig si Carlos sa naturang ganda ng dalaga, naka-white sando lang ito na hapit sa malak urban nitong katawan, at ang dibdib nitong malaki na napipiga ng bra dahilan upang lumitaw ang cleavage nito. Maganda ang pagkakahapit ng sando nito sa seksang katawan nito, dagdagan pa ng pawis nito na tumatagas mula mukha pababa ng leeg. Tumatagas rin ang ibang pawis nito mula leeg pababa sa cleavage. "What a damn appealing woman," anas ng isipan ni Carlos sabay na palunok siya ng sunod-sunod, tila may kung anong kumislot sa loob ng kanyang pantalon, parang pati siya ay pinagpawisan din. Pinilit niyang kalmayan ang kanyang sarili at naging mahinahon. "Oh, huwag mong sabihing sister company mo na naman ito ha, kilala ko ang may-ari ng Tollier na ito. Kaya, huwag kang ipal. Ano ba ang sadya mo at naparito ka?" Mataraay niyang sabi habang parang donya siyang nakapamewang. "Hindi mo ba na-appreciate ang effort ko sa pagpunta dito?" sabi ni Carlos. Isang nakakalokong ngiti ang iginawad niya sa lalaki, sa tunog kasi nito ay parang may utang na loob pa siya rito dahil sa pagpunta nito sa kanya. "Aba po hindi naman kita pinapunta rito, kaya anong appreciate ang pinagsasabi mo dyan, parang asawa ka nga ni Satanas sa sobrang kamal dito mo sa akin aniya sa hindi pa rin humuhupa ang kanyang katarayan. "I'll be direct to the point Rosenda, I'm here to hire you again, I'm sorry for my behavior yesterday and also last time, I'm sorry for all of that," sabi pa nito sa kanya. Taas kilay na napanganga ang dalaga sa kanyang narinig. Seryoso ba ito? Anong hangin kaya ang sumampal sa kaluluwa nito para pabalikan siya? "Teka lang sir, anong pababalikin? Bakit para ipakaladkad mo ako ulit?" "Nako, hindi na pwede yan sir," aniya at tumalikod. "Rosenda, I'm doing this not because I need you, look, I'm sorry for what I did and I'm really sorry about that, I know you need a job, so I will give you a job that is more accurate for your gender than this, and also, Norman wants you back so, think about it and I'll expect to see you tomorrow," tura nito tsaka umalis. Sinundan naman ng tingin ni Rosenda ang yapak ng kanyang dating boss. "Hindi ako magpapakita sa iyo bukas, ano ako tanga," aniya sa kanyang isipan, subalit makalipas ng isang araw ay nakatayo na siya sa resto na kanyang dating pinagtatrabahuhan. "Tanga ba ako?" tanong niya sa kanyang sarili habang naghahatid ng in-order sa kanya. Pagkatapos na ihatid ni Rosenda ang order ay bumalik na siya sa isang sulok ng nakatayo at kasama niya si Nympha.
Oy, Rosenda, buti at pinabalik ka rito, ni Ari, usisa pa nito sa kanya. Pinuntahan niya ako kahapon sa Tollier pinapabalik daw niya ako dito, simpre kailangan ko rin ng trabaho kaya ito, turan niya. Naks namaan, pangungutya pa ni Nympha sa dalaga. Ang alam ko, kapag fired na talaga. Pero tingnan mo ganda. Haba ng split ends mo, tingnan mo si Sir, Rosenda, nagkakape lang yan dyan pero kitang-kita ko panay ang sulyap niyan sa'yo kanina pa, siguro nakatitig yan sa mahabang legs mo at sa hapit mong palda, dugtong pa nito na parang kinikilig. Ano ba yang dila mo Nympha, baka mamaya marinig tayo niyan at ipakaladkad na naman ako, dahil dyan sa table ng dila mo. Puntahan mo na yung isang customer tinatawag ka, aniya sa kaibigan at nang nakaalis ito, ay pasimple siyang sumulyap sa kinaroroonan ng kanyang boss, iwan ba niya pero hinihila ang kanyang leeg pagawi sa lalaki, mabilis ring binawi ni Rosenda ang kanyang tingin nang mahuli siya nito na nagnanakaw tingin, hindi tuloy niya alam kung siya ba ang nahuli o nahuli niya ito. Lumipas pa ang maraming oras at natapos na ang kanyang duty at gabi na rin, nag-log out siya sa logbook at lumabas na ng hotel. Rosenda, nilingon ng dalaga kung sino ang tumatawag sa kanya. Hingal na napahawak ang lalaki sa sarili nitong tuhod sa harapan ng dalaga, at may dala-dala pa itong isang order ng pagkain, mataba kasi ang kanilang chief kaya mabilis itong hingalin. Chief Lloyd, bakit po, hingal nitong sambit, Rosenda, pwede bang ikaw na ang magdala nitong pagkain sa bahay ni Sir, Anito? Ako, bulalas pa niya sa pagkabigla, di pwede, nagmamadali po akong umuwi kasi may importante pa akong lalakarin. Palusot niya, ang totoo ay wala naman talaga siyang gagawin, ayaw niya lang makapunta sa bahay ng boss niya. Kinuha ng chief ang kanyang kamay sabay bigay ng pagkain. Sige na Rosenda, tatanawin ko itong isang napakalaking utang na loob ito sa'yo, emergency kasi. Mangganganak na ang asawa ko at isinugod na siya sa hospital ngayon, kaya hindi talaga ako pwede, ikaw lang ang alam kung may motor kaya ikaw lang ang malalapitan ko, Rosenda, pakiusap, at ang tumango na lang ang nagawa ng dalaga dahil sa mga pangungunsin siyang tinig sa kanya ng kanyang chief, wala na siyang nagawa kundi ang sundin ang pakiusap nito. Ibinigay ng chief niya sa kanya ang susi ng villa ni Carlos, sabi raw kasi ng boss nila ay huwag na daw kumatok kapag papasok, at ay lapag na lang daw sa mesa ang pagkain kasama ng susi, at umalis na kapag nagawa na agad ang trabaho, ayaw raw kasi nito ng istorbo. At ganun nga ang ginawa ng dalaga, hindi na siya kumatok nang pumasok sa loob ng bahay nito, at agad siyang naghanap ng mesang mapaglalagyan ng kanyang dala, inilibot ng dalaga ang kanyang paningin sa kabuuhan ng bahay, hindi niya maiwasang mamangha sa kanyang mga nakikita, ang laki kasi ng bahay at puro mamahaling furniture ang mga nakapalibot sa naturang pamamahay na iyon, halos puro gawa pa sa beldo ang bawat pader ng bahay. Ang yaman naman ni Sir, mahina niyang sambit, napukol ang kanyang pansin sa gilid ng swimming pool, may mga ilang nakatumbang mga bote ang nandoon. Nang bigla may nahagip ang kanyang mga matang isang lalaking palutang-lutang sa swimming pool at tila patay na ito. Sir, nag-aalang kumari pa siya ng takbo upang tulungan ang kanyang amo, sabay talon sa swimming pool, nakalimutan niyang hindi pala siya marunong lumangoy, lumulubog na siya sa tubig, halos hindi na siya makasigaw ng tulong dahil marami na siyang nainom na tubig. Anak ng kamalasan, parang pati ako ay mamamatay na rin, aniya sa kanyang isipan. Nagtataka si Carlos kung tila bakit parang may iba siyang kasama sa swimming pool bandang kanyang likuran at nagpasya siyang umahan at nilinggan niya ang kanyang likuran. What the hell, sambit nito at mabilis niyang nilangoy ang dalagang nawawalan na ng hininga at medyo malayo ito sa kanya. Hinawakan niya ang baywang ng dalaga at dinala ito sa gilid ng pool, nang may ayos na ni Carlos ang dalaga ay agaran niya itong hinawakan sa mukha. Are you okay, tell me, alalang sambit ni Carlos, nakailang ubo si Rosenda dahil naparami ang kanyang nainom na tubig. Okay lang ako sir, salamat, aniya at namumula ang kanyang mga mata. Ano ba kasi ang ginagawa mo, pakopya hindi ka pala marunong lumangoy, naisipan mo pang mag-swimming kasama ko. Sir, wala po akong balak na mag-swimming kasama ka, akala ko kasi nagpakamatay ka o patay ka na kaya napasugod ako nang wala sa oras. Bakit ka po ba kasi nagpalutang-lutang dyan? Pinapraktis ko lang ang paghinga ko Rosenda, hindi ako suicidal na lalaki, tura nito. Practice lang pala, di sana inilapag ko na lang yung pagkain at umalis na lang, hindi yung ganito, muntik pa akong mapahamak.
Napanganga ang dalaga nang napatitig siya sa katawan ni Carlos, boxer lang ang tanging suot-suot nito at lantad na lantad ang matipuno nitong katawan. The perfect biceps, and that so damn triceps make it more perfect, his fine chest, wow, malapad na balikat at maskuladong dibdib, dagdagan pa ng hubog na hubog nitong abs, to her 24 years of living dito sa mundong ibabaw, ay wala siyang alam sa love making, pero tila nabuhay ni Carlos ang katawang tao niya, napalunok si Rosenda sabay iwas ng kanyang tingin. Ngumiti si Carlos nang napakapilyo, I know of what are you thinking my dear, bakit hindi mo ituloy, gusto mo ba ang nasa harap mo ngayon, wanna touch it, panunukso pa ni Carlos, halatang walang experience ang dalaga kaya pinagtripan niya ito. Halos mamula ang buong mukha ni Cassandra dahil sa mga iwinika ng kanyang boss sa kanya, para siyang nahihiya pero gusto naman niya ang kanyang nakikita. Hinalma ni Rosenda ang kanyang sarili at malakas na itinulak si Carlos. Diyan ka na, ngunit sa pagkakalapat ng dalaga ng kanyang mga palad sa dibdib ni Carlos, ay tila may kung anong kuryente ang damaloy sa kanyang katawan. Pilit pa rin niya itong pinaglabanan, nang bigla na lang siyang hawakan nito sa kamay at puwersahang hinila pabalik. Napasigaw ang dalaga sa